tingnan lang natin kung anong magiging reaction natin. Ito, basahin na natin. Sensitive na ba talaga ang mga generations ngayon? I'm 22, male. My younger sibling, 16, male. Ayaw na ayaw niyang napagsasabihan at makorekt sa mga bad habits niya. Agad siyang mag-act like naaapi siya sa bahay. Alam ko yung feeling kasi ganun rin nararamdaman ko dati. Pero di naman sa point na magbe-breakdown at gagawing panakot sa mga parents na every time pagalitan, magre-rebelde na. Pakiramdam ko dahilan nito ng sobrang exposure sa social media. Kaka-cellphone niya yan. Oo. Sa ano, tingin nyo, well, as part of the new generation, do you agree ba na sensitive na yung generation? Yes. Ako, I agree. Kasi Yeah. sensitive din ako sa person. Pero kasi may pros and cons yung pagiging sensitive eh. I think yung cons lang niya is masyado kang madaming alam. Like, alam mo yung dapat, tsaka yung hindi dapat. Dahil nakikita mo siya, nababasa mo siya sa social media. Pero you can use these things in a way na makakatulong din sa sarili mo tsaka to others. So, sensitive ka sa sasabihin mo para hindi ka makaka-offend ng ibang tao. Yun yung in a way na gusto kong ma-apply sa sarili ko. Not in a way na lagi kong iniiyakan ng mga malilit na bagay and stuff. Ikaw? Well, kasi ngayon sa social media, I mean, siguro yung ibang mga Gen Z or ibang mga kaedad natin, parang ano na sa kanila, normal na sa kanila yung doom scrolling. Yung hindi na nila namamalayan. Kasi dumating ako sa point na hindi ko na namamalayan, gagawa ko assignment po, productive ko. Tapos, nasa TikTok na ako. Yeah, it's Parang- like autopilot na. Matik na. Siguro isa rin yun dahil sa kung ano yung finifeed ng mga tao sa sarili nila. Yun yung na-adapt nila. So, I feel like dapat lang talaga mas use social media responsibly. Kasi kung ano yung kinukuha mo, yun yung na-adapt mo and na-release mo siya sa iba't ibang bagay. So, possible yun din Yeah. yung naging epekto. And I feel like sa mga Gen Z ngayon, I think the reason why they're deemed as like sensitive, yung parang ganon, whether good or bad, in a good or bad way. Kasi parang ang dami lang din nilang alam nowadays na parang they feel like, basta sa sobrang dami nilang knowledge na parang alam nila kung paano i-defend yung sarili nila sa mga bagay-bagay. Oo. Like parang they know na this shouldn't be the case or ganito. Ganyan. So mas, kumaga let's say woke. Yeah, tsaka woke they're just more aware, I think, of things happening around the world. Like, usually Oo. naman dati, like, you wouldn't know what's happening on the other side of the globe, eh. Yeah. And, like, like Yes. standard nga, gusto mo to portray a certain way, kung ano yung Yeah. mayaman dun, di mo nakikita dito, di ka Yeah. naiinggit. Alam mo yung mga ganung bagay. Di mo Yeah. alam na may injustice na nangyayari sa other side. So, all these stresses, I think, speaking of Gen Z, may mga younger siblings ba kayo? Yes, ako Oo. meron, How, 14. Ano ba yung mga things na ginagawa nila that you find weird? Na parang, parang ano to? Skibidi Parang, ano toiletries. to? Masyado namang maarte, masyado namang ganito. Yung sister ko, parang alam mo yung 30 years old na siya, or 50 years old na siya, the way she's like talking to me and like feel niya, alam niya na lahat ng mga bagay-bagay. She's actually 14, kaka-15 niya lang. Kaka-15 niya lang. And parang, she knows a lot of things talaga na even I myself don't know. And it's at the point na parang, yun yung mga knowledge or information na dapat hindi niya alam at that age. Oo, na parang nagugulat ako. And alam ko na from social media yun. Hindi siya masyadong responsible with like, handling it. Na to a point na apektuhan din yung life niya. Siyempre may nagagawa na siya ng mga hindi tama. Not naman like, alam mo yung criminally or like hindi legal. Pero like, na nakaka-apekto lang talaga sa buhay niya. Oo, which I feel sad about. Kasi no matter what I tell her, she's like, no, I have the right to do this. I have ganito, ganyan. You can't tell me, this is my life. Why? Buhay mo ba to? Ganito, ganyan. So parang in on one ear, out the other. Parang ganun siya. Like, this is me. Ikaw, Yun. with your younger sibling. Normal naman siya. Normal. Sige. Si Rita, para kung ano ako, ganun lang din yung sister ko. But how old honestly. is she, by the way? She's 19. 18, Hindi 19. naman ganun kalayo. Medyo naman na. Pero on the subject of yung sensitivity, I also think it's because since 'di ba we post so much and we put our whole lives on the internet and parang we become
I feel like social media makes us hypersensitive. Kasi, bawa ako, nag-post ako ng video, biglang may magko-comment ng something about the video na ako nga mismo hindi ko napansin. Mm. Na parang, dahil doon, ikaw na tuloy yung magiging sensitive sa surroundings mo. Parang halimbawa, I don't know, yung parang naalala ko parang may video, parang dance cover with someone that I did, that I was wearing a short skirt. Tapos, I know for a fact na naka-cycling shorts ako. Tapos parang may mga nag-comment na, ay bakit kita na yung panty ni Thea, ganun. Eh parang kahit nga ako sa sarili ko, nung pinanood ko yung video, di ko naman napansin na may ganun. Pero sila, napansin pa nila yun. Does that make sense? So parang ikaw tuloy, you start living your life na sensitive ka sa surroundings mo Sa na, ano pwedeng sabihin. baka may masabi sila about this, baka may masabi sila about this. And then when they do say something about you, you feel, does that make sense? I hope that makes sense. It makes sense. It makes sense. Meron rin na na ako, guys. Yung parang natitiriling na rin ako sometimes, like when I see Meron somebody. talaga. Nililing. I need to love you to love me. Oh. Ikaw naman siyan. Mag-explain lang ako. Oh, go. Magkwento ka na. Hindi yung pag sa TikTok, tas may gumanon lang na sign, tas sasabihin nila na parang it's like asking for help na daw, ganyan. Like parang they're making like small things na parang, like big, na parang, na eto baka kinidnap siya. Na, Oh, di yung ba? mga ganyan. Britney Spears. Oo. Oo, oo, na parang, wait lang. So, sa lahat Wait ba lang. ng kailangan kong i-check? Parang lagi nilang kinoconnect the dots, yung mga maliliit na bagay. Yeah. Easter eggs ba? Oo. Na minsan, or most of the time, wala naman talaga siyang meaning. tama. Yun lang talaga yun. Feeling ko doon din nagmumula yung insecurities ng mga generation yeah. ngayon. Kasi parang mas nagiging conscious na sila sa kung the way sila kumilos, yung itsura nila since ang dami sa social media, makikita mo like trends. mga trends na ganito, ganyan. And like, paano naman ako? So doon din nagmumula yung insecurities. To sa add iba. kay Ate Cheska kanina, yung sa kapatid niya, I feel like kasi sorry. Ako talaga bunot mo, ha? I feel like you can know everything sa social media if you have the advantage to. Pero iba pa rin yung experience mo sa life kay. Yeah. Iba that's pa rin yung really true. matututunan mo sa experience mo sa Yeah. life. So kahit bata ka pa, ang dami mo nang alam sa social media, wala ka pa doon. Yeah. Hindi mo pa nararanasan yun. Exactly. Ano din hindi mo rin masasabi na ganun yung effect ng social media on everyone. Kasi meron din akong pinsan na much younger, like Gen Alpha, na naman, secluded. Sobrang shy. Like, nagsa-social media, pero parang sobrang niche ng niya. Tapos, Di siya mainstream. Hindi siya hirap siya to Indie lang yung content. hirap siya to interact with people in real life. Mm. But no problem interacting with people on social media. Ito lang, may question lang din ako since we got you guys' perspective as the ates. Kayo naman, you guys have older siblings ba? Meron. Or even with your parents, may mga bagay ba na di nyo maintindihan, bakit di nila maintindihan with your generation? Oh, yeah, good question. Oh, kasi like ganyan, yung sabi niya, kapatid mo, parang na-add siya na parang, ba't di mo ka maintindihan? So, I just wanna see your perspective. Feeling ko kasi with older siblings, very aware din sila, very woke din sila. So, like kapag may sinasabi rin akong topic sa kanila na hindi pa nila alam or whether personal feelings ko siya na hindi maintindihan ng iba tapos sa kanila ko explain, very open naman kasi sila. So, I think ang easy makipag-converse. Converse ba tawag doon? With them. With converse. Kaya ayun, feeling ko wala naman masyado. Siguro sa mom ko lang, since magkaiba kami ng generation, medyo magkaiba yung perspective namin with each other. Pero andun naman kasi yung sisters ko din to help us understand each other from my mom's point of view and from my point of view. So, may nagiging middle ground. Mediator. Oo, yung Oo. parang, charot. Ikaw, Buds, meron ka? Hindi naman sila sobrang open-minded naman nila. So hindi naman ganoon nakakaapekto yung the way na for example may mga bagay na gusto kong sabihin and iniisip ko na hindi nila maiintindihan. Naiintindihan naman nila. Kasi yun, sobrang open-minded naman nila and talagang willing din naman akong pag-usapan yung mga ganun. Kasi pwede rin namang, kaya ako iniisip na baka hindi nila maintindihan is kasi hindi pa ako aware sa mga ganung bagay. And
Yan, sobrang open naman nila to explain those things. And, ayun. Oh, so I guess we're lucky to have Yeah. people that are very understanding. Pero eto na, Mm. since we're speaking of